Magandang araw! Welcome back po sa PTEP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Isa po akong CPA at BIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga LOA cases, SDT cases, mga NOD hearing, DOJ hearing na rin na related sa tax, yung mga tax assessment cases. Nag-handle po ako ng mga yan. Welcome back sa ating lecture. Again, I am Elgin. Ang pag-aaralan natin ay itong EOPT Law o yung RA 11976. Ito siya. Ayan, no? More. Ito pa. Yung sales invoice for goods and services. Sa EOPT law, tinanggal yung official receipt, no? Ginawa lang, wala ka nang mababasa na official receipt sa tax code. Dito, kapag kain na naman to, wala ka nang mababasa na ng official receipt dito. Ang mababasa mo na lang ay VAT invoice or invoice. Section 113. Normally, that is makikita mo sa section 113. Ayun, kinapi-paste ko lang naman to. Eto, kaya ako favorite ko 'tong tax code na 'to kasi kinaka-copy-paste ko lang 'to dahil itong PTOP-CP knowledge base dito ko inilalagay ang aking mga notes. Dahil siyempre, 'di ba, ang bilang tao limitado ang ating memory, 'yun. So, ilagay natin dito. Dito ko pinaglalalagay yung aking mga notes. Okay, as of now, hindi ko pa siya nila-lock kasi ito ay pang-consumption ko lang, sa akin lang. Ma'am, ang damot mo. Damot mo ayaw mo i-share sa iba. Puwede naman magiging subscription ito, subscription-based. Ayan, nilagyan ko na ng join login. So, pagka consultant ka at hindi mo na matandaan or naghahalo-halo na ang iyong so this is a good reference na, "Okey, ito pala yung tinatanong sa'kin, pupunta na lang ako sa ganyan or pupunta na lang ako sa mga gano'n-gano'n." 'Yan. Kaya kung ikaw yung accountant dun sa company, hindi mo masyadong matandaan na kung ano yung rule, ayan, nandiyan 'no. Grinupo ko siya according to subject, yung mga 'yan. So, as of recording, hindi ko pa siya nila-lock. Pero anytime within this month, within February, ila-lock ko na po ito. At 'yun 'no, 'yun na, unahan na kita, hindi po siya naka-copy 'no. Kahit hindi ko siya nila-lock at nag-right click ka diyan para i-copy, hindi mo siya maka-copy. 'Yun yung nilock ko diyan, yung ability to copy. Hindi mo maka-copy yung mga notes dito, babasahin mo lang 'yan. Ako lang ang makaka-copy niyan. Alright. Okay, so next tayo. Ma'am, magkano subscription 'yan? Later na lang. Later na lang, makipag-ugnay na lang po kayo sa aming opisina sa Kitab City kung magkano magiging subscription mo kada buwan. Mura lang naman. Ayan. So, itong sales invoice, ito, balik tayo dito, no? Ang nakalagay na doon, VAT is due upon issuance of the invoice. Ito, puro nakalagay na, no? Shall issue a VAT invoice. Kanino? Ito. Kailan ka mag-i-issue ng VAT invoice? Puro invoice na, no? Shall issue a VAT invoice for every sale, barter, exchange, or lease of goods or properties, and for every sale, barter, or exchange of services. Bukod sa 113, tingnan natin yung section 237 kasi section 237 yung nagsasabi na mag-issue ka ng resibo. Sa section 237 ba ay invoice na lang ang sinulat nila? Baka iniwan nila yon. Sa section 237, ito. Ang nakasulat dito, anong i-issue?
Okay. So, dito pala madi-discuss yun. Yung 100 to 500. Nasaan yung summary? Ito, nandito. Yan. The mandatory issuance of receipts for each sale and transfer of goods and services increased from 100 to 500. Before kasi, itong section 237 na to, as yung dating tax code, ang nakasulat dyan ay section 237. 100 lang. Mag-start. Buti na lang, no? Bago mag-effect ang kopya ko pa. Para magka-tax code ka, kopyahin mo. Ito, ayan, kopyahin mo yung buong tax code tapos i-paste mo sa ano. I-paste mo sa Windows mo, sa Word mo, yan. O di may tax code ka na. So dito, section 230, eto, na-paste ko naman siya. So yun dati, section 237. Oh, wala. Oh, ito, ayan. Sa section 237, ito yung dating nakasulat sa kanya, no? All persons subject to an internal revenue tax shall at the point of each sale and transfer of merchandise or for services rendered valued at 100 pesos or more issue duly registered receipts or sales or commercial invoices. Ngayon ang nabago dito sa sa wordings na to, yung ito no, each sale and transfer of merchandise or for services rendered valued at 500 pesos. So nag-increase from 100 to 500. Tapos yung salitang receipt nawala. Tingnan mo, issue duly registered sale or commercial invoices. Sa dati, meron pa siya na issue duly registered receipt. Ito yung nawala. So, sa tax code yun din, no? Ito siya, no? Yan. Yan, nawala yung receipt. Ang in-issue mo na ay duly registered sale or registered or commercial invoices. May meaning tong commercial invoices na to. Yun. Meron siyang meaning. Nasa RA, RR, ano pa? Ang ibig sabihin ng commercial invoices, nasa RR 12-20, no? 18-2012. Yun. Tandaan mo, no? RR 18-2012. Kung anong ibig sabihin ng commercial invoices. Nandun yun. Okay, so tumalon tayo, no? Itong mandatory issuance of receipts increased from 100 to 500. With that, I'd love to know what are your takeaways in this video. Please comment them below. If you have questions, please leave them in the comment section below. I'll try to answer them or feature them in my Q&A videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PTFCP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next videos.